May 23, 2024, isang tawag mula sa isang nag-aalalang ina ang natanggap ng 911. Nagtungo si Mrs. Judy Ann Ball sa bahay ng kanyang anak na si Jack Joseph Ball nang hindi umuwi ang panganay niyang anak na si Bethany. Dito na nadiskubri ang nangyari sa 30 years old na si Bethany Ann Israel na kasalukuyang 4.5 buwang buntis sa kanyang unang anak. Tila binuhusan ng pulang pintura ang buong bahay nang madatnan ito ng kapulisan. Natagpuan ang wala ng buhay na biktima na nakakalat ang pira-pirasong ng katawan sa loob ng bahay. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si Bethany Ann Ball ay ipinanganak noong September 11, 1993 sa Minneapolis. Mabait, matulungin at matalino, ganyan siya ilarawan ng pamilya at mga kaibigan. Hindi nagtagal nakitaan ang pagkahilig sa sports ang dalaga. Nag-excel siya sa volleyball at basketball sa kanilang paaralan. Dahil sa angking galing, 2 sa high school team sa Golden Valley ang kinuha siya bilang volleyball coach. Pangarap ni Bethany na maging isang teacher kung kaya't hindi na nagulat ang kanyang mga magulang sa kinuhang kurso sa Hyles Anderson College. Nagtapos din siya ng kanyang master's degree sa teaching sa Maranatha Baptist University. Hindi nagtagal, nagturo siya sa First Baptist School sa Rosemount at naging bookkeeper sa Pioneer Industries International. Nakilala niya ang kanyang asawang si Josh Israel sa Apple Valley Open Gym kung saan masugid siyang niligawan ng binata. Hindi nga nagtagal, nagbunga ang panunuyo ni Josh kay Bethany. Sa kabila ng pandemic, lumipad papuntang Jamaica ang dalawa noong April 2021 para magbakasyon. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng simpleng kasalan na dinaluhan ng pamilya at mga kaibigan ng dalawa. Taong 2024, lubos na ikinatuwa ng mag-asawa nang malaman na pinagbubuntis ni Bethany ang una nilang anak. Nagdiwang hindi lang sina Josh at Bethany kundi pati na rin ang malalapit na kaibigan at pamilya ng dalawa. Nang malaman ng mag-asawa na lalaki ang unang magiging anak nila, pinangalanan nila itong Levi. Sa kabila ng kasiyahan ng buong pamilya sa pagbubuntis ni Bethany, hindi ito ikinatuwa ng nakababata niyang kapatid na si Jack. Walang ibang impormasyon tungkol sa pamumuhay o relasyon ng magkapatid. May mga espekulasyon na may problema sa pag-iisip ang binata, ngunit walang matibay na ebidensya tungkol dito. May 23, 2024, nakaset na magkita ang magkapatid na Jack at Bethany sa bahay ng binata para maghapunan. Bandang 6:00 na ng gabi nang nagtungo si Bethany sa bahay ng kapatid sa Lakeville, Minnesota. Bago pa ito, patuloy ang pakipag-usap ni Bethany sa kanyang ina at mga kapatid. Nagsimulang mag-alala si Judy nang hindi sumagot ang anak pagdating sa bahay ni Jack. Paulit-ulit niyang kinontak ang panganay hanggang sa lumipas ang ilang oras kung saan nagdesisyon na rin siya na puntahan ito sa Lakeville. Dito na naabutan ni Judy ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Agad siyang tumawag sa 911 para i-report ang pangyayari na nirespondihan naman ng kapulisan. Naabutan nila ang magulo at mukhang horror house ni Jack. Pira-pirasong parte ng katawan din ang nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bahay. Nakuha din ang ilang gamit tulad ng lagari at kutsilyo na ginamit ng salarin. Kinumpirma ng mga investigador na ang mga bahagi ng katawan ay sa 30 years old na si Bethany. Hindi naman mahagilap ang 23 years old na si Jack pagkatapos itong kumaripas ng takbo nang makita ang ina. Sa patuloy na investigasyon, 11:00 ng gabi nang tumawag si Judy sa kapulisan. Nagtungo siya sa bahay ng anak na si Jack, ngunit agad itong tumakbo palabas ng bahay nang makita ang ina. Sinubukan niyang hanapin si Bethany, ngunit nang makita ang mga pulang mantsa sa loob ng bahay, lumakas ang kutob niya na may nangyaring masama sa sariling anak. Dito na nga dumating ang kapulisan na kinumpirma ang nakalulungkot na nangyari sa biktima. Nagpatuloy ang paghahanap sa salarin hanggang sa makatanggap ng tawag ang 911 mula sa isang residente hindi kalayuan sa pinangyarihan. Ayon sa caller, nakita niya sa kanyang ring camera ang isang lalaki na may kung anong inilalagay sa kanilang front porch. Agad namang rumispondi ang kapulisan at nakumpirma
na piraso ng katawan ng biktima ang nakuha nila. Naabutan din nila si Jack sa hindi kalayuan kung saan napag-alaman na sinugatan niya ang sarili sa leeg kung kaya't agad siyang itinakbo sa ospital. Natagpuan ang isang journal na pag-aari di umano ni Jack kung saan nakasulat dito ang galit sa sariling kapatid. Hindi matanggap ng salarin ang pagbubuntis ni Bethany kung saan sinabi niya, and I quote, "No longer innocent." Ito ang tinitignang motibo kung bakit nagawa niya ang krimen. Nakuha din ng mga tools na hinihinalang ginamit ng sospek sa biktima. Na-retrieve ng mga investigador ang lagari at palakol malapit sa hagdan sa bahay ni Jack. Walang anumang history ng pagkaaresto ang binata o pagiging bayolente. Ayon sa isang report, may isang tawag ang nirespondihan ng kapulisan sa bahay ni Jack noong siya ay nakatira pa sa Rosemount. Isang mental health call ang natanggap nila, ngunit sa kabila nito, walang record ng mental illness ang binata. Una nang pinabulaanan ng kampo ng akusado na pinagplanuhan ang ginawa sa sariling kapatid. Ngunit ito ay naging salungat sa mga nakasulat di umano sa journal ni Jack. Ang galit niya sa biktima ay maaring nagsimula nang ito ay magpakasal at malaman na siya ay buntis. Habang hinihintay ang tuluyang paggaling ng akusado sa tangkang pagkitil sa sariling buhay, inaasahan na maililipat siya ng kulungan. Kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang mahatulan ng 40 to 80 years na pagkakabilanggo dahil sa ginawa sa kanyang kapatid at sa sariling pamangkin. Samantala, nag-set ng GoFundMe page ang mga kaanak ni Bethany para matulungan ang nabiyudo niyang asawang si Josh. Malaking tulong ang nakalap nila na humigit $30,000. Ngunit hindi pa rin neto maiibsan ang lungkot na iniwan hindi lang sa biyudo at pamilya ni Bethany, kundi pati na rin sa mga nakakakilala sa kanya. Habang nasa ospital ang sospek, nagkaroon ng bond hearing sa pamamagitan ng video conference. Binigyan siya ng karapatan na makapagpiyansa ng $1 million with condition o $2 million without condition. Tuluyan na rin siyang sinampahan ng 2 kaso ng pagpaslang dahil sa ginawa sa sariling kapatid at sa kanyang pamangkin. Ilang buwan lang ang lumipas, June 2024 nang tuluyang gumaling at marilis sa ospital si Jack Joseph Paul. Diniretso siya sa Dakota County Jail habang hinihintay ang paglilitis. Nag-plead ng not guilty ang suspect dahil ayon sa kanyang mga abogado, wala sa katinuan si Jack ng paslangin ang sariling kapatid. Pagkatapos ng ilang pagsusuri ng mga eksperto, lumalabas na nasa tamang pag-iisip ang binata nang mangyari ang insidente. Nirule ng judge na maaari nang ituloy ang paglilitis kung kaya't sinet ang susunod na hearing sa December 12, 2024. Walang malinaw na impormasyon tungkol sa kung anong klaseng relasyon meron ang mag-inang Jack at Judy. Pero malinaw na malaki ang naging epekto ng pagkadiskubre niya sa nangyari sa sariling anak na si Bethany.